Ano ang sabi ng counterpart nyo dito sa immigration? Sa 9,000 mahigit na ito na illegal aliens ngayon na nasa Pilipinas? Ah, Unang-una, Manong Ted, talagang sa kanila naman po galing yung numero na yan, ano, Mm. yung 9,000 na yan. And ang hinihingi nga ho namin doon sana Mm. yung listahan kung sino-sino po yung mga yan, kung meron po tayong data na Mm. magagamit para ho every time kahit wala ho kami kasanang kasamang taga-immigration, at least makita lang ho namin, ito si ganito ito, Mm. nasa listahan ng mga illegal alien ito dito sa atin. So, saka na namin sila tatawagin para mas mabilis yung Mm. trabaho kasi talagang sasabihin naman po kasi nila talagang kulang na kulang po talaga sila sa tao. But pwede naman ho magtulong ang PNP and yung Opo. National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies. So meron lang po sana tayong data na hawak. Mm. Sige po. Opo. Saan kaya sila ngayon? Ang concentration nito, lumayo na sila sa NCR, for obvious reasons. Saan kaya sila ngayon para sa inaabot ng ating broadcast ngayon, Yusek, na maging mapagmasid ang ating mga kababayan, lalo na ho sa mga isla-isla, no, sa mga island provinces? Kadalasan po nung nabuwag po natin yung malalaki dito sa Luzon, even dito sa NCR, may mga nagtakbuhan ho sa probinsya. No? May mga Mm. report nga po kami hanggang parte po ng North, and then merong Visayas po. Mm. Nagpuntahan sila. Pero dito sa Metro Manila, Manong Ted, ang napansin namin siguro mga few days ago yung sa ginagawa naming research and yung surveillance. Meron pa rin po dito Mhm. na doon sa mga condo units natin, Mm. napasampu-sampu, pa 50-50 na mga POGO operations. Ah, so meron pa rin po sa Metro Manila at yung iba po nasa Mhm. Visayas. Opo, opo, opo. Sige. So, Yusek, kami po'y makikibalita ulit sa inyo dito ho sa inyong kampanya nga, ano? At naunawaan po namin ang inyo pong mga sinasabi nga po na kakulangan sa inyong pagpapatupad ng inyong mandato. Basically nga, dahil sa resources, ano po. Oo, Opo. opo. Maganda siguro, hindi ba pwedeng, halimbawa, yung building nila sa Porac, di ba pwedeng maging kulungan nila yon? Good suggestion, oo. Opo, Manong Ted. Actually, yan po yung ginagawa natin ngayon, yung kulungan natin dito sa Pasay, Manong Mm. Ted. Dati pong Pogo Hub ito. Itong sixth floor na ginagamit po natin Hmm. dito, Mhm. yan po ay dating Pogo na naglalaman na nga ho ng kaya ho hanggang 1,000, Manong Ted. Mhm. Ah, Dahil kompleto po ng gamit at facility. Opo, So, opo. kaya naman po, Manong Ted, tingin ko basta tulong-tulong lang ho ang lahat ng mga agencies. Kakayanin naman po itong problema natin sa Oo, pagkalat ng mga POGO operations. opo. Yung tanim kaso, sinong taong gobyerno ang kasapakat do'n? Taga-immigration din? Ang tinitignan natin dito, Manong Ted, siyempre mga foreign nationals po yan at Mhm. kumukuha ng mga abogado yan. Mhm. Minsan na yung mga abogado talagang nagiging enterprising. Gusto sigurong pabilibin yung mga kliyente nila na foreign national at sasabihin nila na hindi kaya ma-deport. So, gagawa ng mga false na kaso yan, o mga fake Mm. na kaso, mga gawa-gawang kaso. So, yun po yung tinitignan namin. So every time na nakakakita po kaming gano'n, tinitignan namin kung anong law office o sino po yung may Mhm. abogado.